Magandang hapon na naman sa lahat. At ako po ay nagpapasalamat sa lahat ng mga subscriber ko at sa mga nag-likes. Thank you very much sa mga support ninyo. At ito po ang isi-share ko na naman, itong napakatagus sa puso na mensahe ni Tatay Digong. Ito ang tunay na leader. Sabi dito ni PRRD kahapon to sa investigasyon sa Tuwadcom. Sabi niya dito, ako matanda na. Ako. Kung gusto niyo akong ipakulong, I am willing to live the rest of my life in jail. Kaya wag niyo nang kastiguhin ang mga pulis na pumatay ng mga kriminal na yan. Andito ako. Ako ang pusasan ninyo. If you are asking me to apologize, alam niya man natin, ang bunganga ni PRRD magaling magmura ng putang ina ninyo. I will never do that. Kahit patayin ako dito, hindi ko pagsisihan ang ginawa ko. Kasi I know I save innocent lives. Yes, Rodrigo Duterte, former President of the Philippines. Yes, totoo po yan, Tatay Digong. You save millions and millions of innocent lives. Kung mayroon man yung mga namamatay na mga casualties at sa mga kagagawan ng mga abusadong salot na pulis, iilan lang yan, Tatay Diggs. Sabihin natin kung ilan sila, mga 3,000, 4,000, kumpara sa naisalba mo sa mga kriminal. Ilang milyonis ang mga Pilipino? 120 million ba tayo population? So ang 130 million. Ay no. Hindi, mali. Kasi ilan lang 1,000 lang yung namatay ilan mga lagay na natin kasi sabi ni Dilima kahapon mga 6,000 daw yung namatay o 7,000. Lahat-lahat na siguro nang namatay sa kahit may sakit, china-charge na nila na extrajudicial killing yun sa war on drugs ni PRRD. Kaya sasabihin na natin na okay, 6,000 ang namatay sa war on drugs ni PRRD ng mga casualties or kagagawa ng mga abusado na pulis. Kumpara ilan milyones ang naisalba ni PRRD. Na talamak na rin ang kriminal noong panahon ni Aquino. Katulad ngayon, panahon ni Marcos Jr. Sobrang talamak kahit si Lolo kahapon nagsasabi, grabe na ang mga drug addict. Kahit yan matanda, natatakot sa mga drug addict. So anong patunay ba yan? Kahit sinong magsasalita na mga nasa laylayan yung nagtitinda sa gilid ng karsada, sinasabi nilang bumabalik na po ang mga kriminal, ang mga drug addict sa kalsada, yung mga hold-upper, natatakot na po silang magtinda basta madilim-dilim na. Yan lang ang patunay na grabe bumalik na naman ang mga kriminal. Panahon lang ni PRRD na ibalik ang kalsada sa mga matitinong tao na walang mga kriminal nagdidisturbo, walang mga nangyayari sa mga kabataan na naglalakad sa kalsada, hindi na molestya, hindi na rape, hindi na kidnap. Ngayon, nakakatakot. Lumabas ka lang, bibili ng sabon, bibili ng load. Si nanay, nabasa ko sa balita, bumili lang ng load. Hindi na nakabalik. Patay na. Kung saan na damuhan nakita. Hindi ba nakakatakot yan, ang ganitong gobyerno? Hindi ba kayo natatakot? Nakakatakot po ang gobyernong Marcos administration ngayon. Dahil pinabayaan nila na talamak ang krimen.
Sabi pa nga ni Marbil, saan ka makakita ng cheap PNP na yung nagagamit ng droga ay hindi mga drug addict? Tang-ina mo, nasaan ba yung utak mo? Nandoon ba sa balls mo yung utak mo, Marbil? Parang pinapasayan nyo pa ang mga drug addict. Pinapakita mong kinakampihan ninyo ang mga drug addict. Ito ba ang cheap PNP? Kaya ngayon, aminin na nating lahat. Kayong mga taga-Quadcom, aminin nyo na ang katotohanan. Nasa panahon talaga ni PRRD, matiwasay ang kalsada. Nawala yung mga drug addict. Nawala ang mga kriminal nagtatago na parang mga daga. Yun, umami na kayo. Kahit ngayon nagbulag-bulagan kayo sa katotohanan dahil nabusala na siguro yung mga bibig ninyo ni Tambi. Aminin nyo ang katotohanan, kaya yung party list ni Cardima na party list, pinapahiya kayo. Naka-Duterte feast pa kayo noong panahon ni Duterte. At binoto lang kayo ng iilan, mga kongresista. Ilang 100 na buto lang sa inyo. Nakaupo na kayo. Pero ngayon ang pinagdiskutsahan ninyo, si BP Sara gusto nyong i-impeach na binoto ng buong Pilipinas na 32 milyon. At saka si PRRD gusto nyong makulong. Magkaso na kayo. Maliwanag na inamin naman ni PRRD lahat. Kasuhan nyo na. Tingnan natin kung saan hahantong yung mga tsutang inang kasong pananakot ninyo. Yung ICC ninyo, ituloy nyo ang ICC ninyo. Tingnan natin kung may magawa ba yung mga nayupak na ICC na yan kay PRRD. Dahil kahit wala na tayo sa jurisdiction, wala nang jurisdiction yung tanginang ICC na yan, pilit ninyong pananakot. Hindi po natatakot si PRRD sa ICC na yan. Ilang bansa ang tumiwalag sa ICC dahil mga walang silbi yan. Puro lang yan imbestiga. Ginagamit lang ang ICC pananakot. Kaya maraming bansa tumiwalag dyan. Kayo na mga bobo, tatakutin nyo si PRRD ng ICC. Tuloy nyo na. Ikaw, Colmenares, ikaw, Jokno. Sino pa yan? Dilima. Ituloy nyo na at ikaw isang kanin na tangina mong Trillanes ka. Sana binalibag ni PRRD yung mic ng Kongreso sa mukha mo kahapon. Wala kang silbi. Yung pinapakita mong mga bank account, recycle na yan, paulit-ulit ka na lang. Nagsasabi na nga rin yung BPI na walang ganyang account. Madali lang yan, Trillanes, kunin dyan sa magpapintura ka lang, magpaprint ka lang. Madali lang yan, wag nyo nang gaguhin ang mga Pilipino. Ng mga ninyo, propaganda ninyo para lang masira ang paningin at pandinig ng mga tao sa mga Duterte. Tangina ninyo, hindi mga kawatan ang mga Duterte. Yan ang tandaan ninyo. Hindi mga kurap na katulad ngayon, tanginang itong gobyernong Marcos Jr. Left and right na mga kawatan. Hindi ba kayo natatakot niyan? Inuubos na nila ang pera ng mga Pilipino, ng mga taxpayer. Sila lang ang nagpapayaman. Mga putang inang nasa kongresong mga kawatan. Karamihan dyan. So ito, ang napaka-sentimental na mensahe ni PRRD na ako'y matanda na. Basahin nyo na lang kung kayo'y naniniwala kay PRRD. Salamat po sa lahat.